Kailangan bang magsalita si President Marcos about it? Defend the Constitution. Ganun lang. Yun ang sasabihin niya. Defend the Constitution. Meron na yung message. This is truth on the line. Yung fate ng mga Duterte, of course, a lot will hinge on yung pinaka-leader nila ngayon, which is Sara. the Vice President, no? Eh, may impeachment ngayon yan. And nabanggit mo na rin ng konti kanina, pero sa tingin mo, okay kaya kay President Marcos to talk about the impeachment? Kasi sinasabi din niya, it's a political process up to Congress. Sinasabi din niya yan. Although sinasabi nga niya, kahit pinsan niya yung head na inaasahan nating babalik na head ng House at kaalyansa niya si Chis Escudero na mukhang babalik as Senate President. Sinasabi din niya lagi na that's a legislative prerogative. Pwede naman niya i-maintain yun eh. Hindi naman niya kinakailangan ng complete turnaround. Pero idagdag niya ngayon sa sasabihin niya, defend the Constitution. Indirectly, may sinasabi ka ron. Dahil halimbawa, wala naman sa Constitution na dismissal ng impeachment complaint. Before trial. Before the trial, di ba? So may ganun siyang message, no? Not so veiled, no? Hindi naman niya nag-180 degrees turnaround siya, pero ina-assert niya in a new way, no? Yung usapin ng democracy, ng separation of powers, at the same time ng accountability. Because pag sinabi mong defend the Constitution, you are saying dapat mag-proceed itong constitutional process na ito. Speaking of accountability, saka separation of powers, ang dami nagkakalat ngayon, Ronald, na, speculative reports na mukhang the Supreme Court will be ruling in favor actually of getting rid of the impeachment complaint dahil kulang siya, na-breach yung 1 year, no, yung prohibition. Paano kapag ganyan na nag-step in? Kasi sinasabi ng Supreme Court, this is a constitutional issue, kaya pwede silang mag-step in. Paano kapag ganyan na nangyari? Well, una ay rumors yan. Di ba? Alam ko may dapat tatlong session yung na-postpone dahil sa bagyo. Mukhang pipilitin nila uli bukas. No? Supreme Court, you mean? Supreme Court, no? Magkaroon ng hearing dyan en banc. Pero hindi rin naman siya improbable. No? Partly political dahil 12 of the 15 justices ay appointee ni Digong. Yes. No? Pero hindi ko lang maunawaan anong gagawin ng Supreme Court na basis dun sa kanilang desisyon. Dahil yung 1-year ban, nasagot na yan eh. May president dyan mismo sa Supreme Court na 2. Diba? Hindi naman yan umakyat sa Justice Committee, hindi naman yan pinagbotohan. No? Kaya yung pinagbotohan, yun ang talagang aakyat. Yun yung officially. Kaya hindi ko ang gagamitin. Yung isang gagamitin nila ay yung 10-day delay. No? Ang sabi naman, malinaw naman sa rules eh. Hindi days eh. Working days, session days. Di ba? Session days ang ibig sabihin nun eh. So, yun yung, hindi ko alam kung anong gagamitin ng Supreme Court to justify dismissing. Kaya medyo hesitant pa ako na hatulan yung Supreme Court based on that. Pero since it is the Supreme Court, yung gagawin nila, ang hirap labanan. Dahil sila yung gods of powder power eh. No? Yun yung problema. Ang problema ng Supreme Court, huwag nyo lang kalimutan, pwede kasi magkaroon ng constitutional crisis. Yes, paano kung hindi sila sundin ng Senate? Oo. Ikalawa ay, paano yung tao? No? Paano yung tao pag yung mga tao ay ma-disenchanted na sa mga institutions natin? Congress, Senate, no? Supreme Court, parang delikado yan eh. Ayokong i-risk yan if I were them. If I were them, papayagan ko na mag-proceed yung proseso. No? At tsaka na ako papasok kung meron na talagang malinaw na justiciable issue. Dahil hindi pa nasisimulan. Yun yung magiging reklamo dyan. Hindi pa nasisimulan eh. No? Kung sabihin niya, i-refile nyo na lang. Alam naman natin, tapos na yan. No? 26, 2028 na yan eh. Yung lahat ng tao doon na nakafocus. Kaya yun yung una, chismis yan. Ikalawa, probable yan. No? At ikatlo, hindi ko alam kung ano basis na gagamitin nila. Talagang tinitignan ko rin yung sinabi ni Justice Carpio.
na galing sa Supreme Court. Yes. Anong gagamitin nilang basis para i-reject yan? No? At kung yung basis ay hindi strong enough, yung unrest, yung disenchantment ay pwedeng maging volatile. Balik ko yung question ko. Kailangan bang magsalita si President Marcos about it? Kahit tangentially. Defend the Constitution. Ganun lang. Yun ang sasabihin niya. Defend the Constitution. Meron na yung message eh. Meron na yung message eh. Dahil ang trabaho ng Supreme Court is not a trier of facts. Ang trabaho niya is to interpret the Constitution. Diba? Malinaw yan sa Section 11, yung impeachment. Doon sila mag-rely. Ba't sila magtatry ng facts? Bakit sila magtatanong kung nabasa o naunawaan? Diba? Bakit sila magtatanong doon sa 10 session days? Diba? Hindi na nila role yun eh. No? Coming from a non-learned. Sa tingin mo, kaya pa ni President Marcos na mag-issue ng message ng unity? At this point, halfway through his term, sira na yung unit team. Yung PNP chief niya gusto makipag-boxing doon sa anak ni President Duterte.